Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things against this impeachment process, especially that the Justice Committee was able to establish probable cause with respect to the two impeachment complaints against the Vice President. Mariing itinanggi ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang aligasyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, kapatid ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Davao City Solon, may nagtatawag umano sa mga Chief of Staff ng kongresista para takuting tatanggalan ng alokasyon sa kanilang distrito kung hindi boboto pabor sa impeachment. Ayon sa ilang House Justice Panel members, walang katotohanan ng akusasyong ito dahil may nakatakda ng alokasyon sa ilalim ng General Appropriations Act o pambansang pondo para sa taong 2026. Gusto nilang palabasin na hindi kusa, hindi kanilang nasa loobin ang pagboto sa impeachment para ipakita nila na may ibang rason kung bakit sila bumoto sa probable cause. Ang tanong ko, sino mga nagsasalita niyan, di ba? So, let's find out kung ano ang dahilan kung bakit nila sinasabi yan. So, paano nila sasabihin na dinagdagan o binawasan? O sa totoo lang, that has already passed to legislative process at na-formalize na yan into an appropriation act. Itinanggi rin ng mga kongresistang may pangakong karagdagang budget para sa kanilang mga distrito kapalit ng impeachment vote. Kapwa miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, sina Representative Suan at Benitez, ang partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala naman po akong na-receive na additional budget ever since I joined PFP. So, I don't think there's any truth to that. Wala akong calls na natanggap, walang threats, walang additional budget na parang ganun. So, everything's normal. Wala namang sinabi sa amin, walang standing order or whatever. Ang House Panel Chairperson naman, hindi na nagtataka sa paglutang ng issue. Nakakuha ng unanimous vote ang House Justice Panel sa bilang na 53 matapos makitaan ng probable cause para i-impeach sa Kamara ang pangalawang Pangulo. Ito ay matapos ang ilang pagdinig kung saan inilatag ang mga ebidensya, testigo at testimonya laban kay VP Duterte. Wala po tayong na-experience na ganyan. So we deny the statement of Congressman Pulong in as far as we are concerned. Wala namang nakikitang epekto sa impeachment proceedings ng Kamara laban kay VP Duterte ang inilabas na paglilinaw ng Korte Suprema sa salitang forthwith sa Article 11, Section 3.4 ng Konstitusyon. Ayon sa Korte Suprema, nangangahulugan ng forthwith sa loob ng makatwirang panahon na maaaring mas mahaba o maikli depende sa mga pangyayari ng bawat kaso. Dagdag pa ng Supreme Court, nagbibigay ito ng pagkakataon sa Senado na gawin ang mga kinakailangang paghahanda bago magpulong bilang isang impeachment court. First and foremost, wala namang mga legal predicament, no? Kasi wala namang na-issue na TRO, wala namang lumalabas na injunction. Tapos very soon, on May 4, sabay nang magre-resume ang House at saka ang Senate. So, in the absence of other challenges which may hamper the trial in the Senate, I think the senators will be able to convene within the reasonable period of time as pronounced in the decision of the Supreme Court. Samantala, inirekomenda naman ni House Justice Committee Chairperson Luistro na maisagawa na sa May 11 ang plenary vote sa inaasahang articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. So from my perspective as the Justice Chair, I think by May 11, the plenary should be ready to vote. But of course, it will be the decision of the plenary as to when to do the plenary vote. Sa May 4, araw ng Lunes naman, muling magpupulong ang House Justice Committee para pagtibayin ang committee report at resolusyon kalakip ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Kabilang sa mga ground ay maling paggamit ng confidential funds at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman, grave threats at destabilization. 1/3 ng kabuang bilang ng House members na katumbas ng 106 na mga kongresista ang kailangang boto para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado laban sa Vice Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.